Sige, pag-usapan natin. Ano, mata ko mata. Yeah. Ay, mga tinuturuan ko. LASIK ay laser correction. No? Acronym po siya. It stands for Laser In Situ Keratomileusis. Ang ginagawa po ron, meron pong blade that will create a slice in the cornea, the top portion. And then yung remaining bed, yun po ang nililaser para mag-iba ang hugis ng cornea. Dok, itong LASIK treatment na ito, gamot to sa mga taong malalabo na ang mata. Opo. Di ba? So, pagka malabo ng mata nila, ayaw nilang mag-glasses. Yes. Yan ang treatment na pwedeng gawin sa kanila. Yes, yes. So, what happens to the eyes ba baka pag naglalabo na siya? Para maintindihan natin kung ano nga ba ang ginagawa ng LASIK treatment to sa mata para maging okay at maging 2020, pwedeng maging 2020 yung vision, di ba? Pwede po maging 2020 ang vision. Ang ginagawa lang po sa taong may grado, it's basically a mismatch, no, of the length of the eyeball and the curvature of the cornea. So, ang mga taong may grado, may salamin, yun po ang problema. Hindi ho tapat, no? Hindi ho match, no? So, there's a bending of the light that happens in the cornea and the lens. Minsan lumalagpas sa retina, minsan masyadong maikli. Bago pa dumating ang retina, nagpo-focus na siya. So, what we do is we change the curvature of the cornea. We change the Curvature of the cornea. So, yung ganon, tama ba yan? Yung korte. Yung korte, ng yung mata, curvature. yun ang chine-change nyo para maging 2020 yung Yes, vision. essentially. Ganun lang po ang principle. So yung mga taong may nagamagamit ng salamin, yung matataas yung grado, yung mga taong ayaw na mag-contact lens, sila yung pwedeng mag-avail ng LASIK treatment. Even with people who want not to have reading glasses, we can actually induce a grade para makabasa sila na malapit. Ganun. So, Pwede mo makisama sa usapan. sure, Kailangan sure, ko yan. sure. Have a seat. Nakakailangan. May katanungan lang ako, Doc. Yes. Yung itong LASIK ba, may age, parang you're only allowed to take this when you're this certain age? The minimum age is 18. 18? There's no maximum. Pwede na ako. Labo ng mata ko, Doc. Yung mga lola nyo po na 100 years old na may Wala grado, na? pwede pa. Pwede pa. As long as they can be corrected with glasses up to 2020, pwede po siya na magpa-LASIK. In fact, I was mentioning to Lynn, may mga tao na nagpa-cataract operation na may natirang grado, kaya may salamin. Pwede rin po yun. Pwede rin po i-LASIK ang taong naoperahan na ng katarata. So, ibig sabihin ka na, inoperahan na siya ng katarata, tapos ililasik mo pa siya para maging 2020 yung vision niya. In modern cataract surgery, inaasinta po namin yung 2020 eh. Pero it doesn't always happen, no? Kasi may astigmatism, iba yung paggaling ng cornea pag inoperahan. So may naiiwan na konti. Yung konting yun, pwede pang baguhin. Pero yung lente, lalagyan nyo pa rin. Yes. Dun after the cataract Hindi operation. ko kaya i-substitute ng LASIK ang walang lente kasi if you were to correct it, masyadong maubos na yung cornea. We're only allowed to take out a small portion of the Di ba cornea. binanggit ni Kuya na sa kanya reading glasses? Yes. Meron bang specific na grado? Di ba may grades? Grades minsan nga, di ba magkaiba pa yung grade ng dalawang mata? No, Opo. Anong grade ang pwedeng operahan ng LASIK treatment? Well, when we talk of there are two questions. Ang grade na pwedeng operahan ng LASIK, depende rin sa type of laser procedure that you're going to be using. May mga iba po yan, no? Yung PRK, LASIK, and SMILE, no? And femto-LASIK. Yun yung pinakabago, Doc. Opo, among those new technologies, ang pinaka-malayong maaabot yung tinatawag na SMILE. 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 I featured that already a few months ago. Yeah. Pero yung pong LASIK, kaya po niya hanggang 700 to 800 na grado po. Pero anyone more than that, kasi may mga kilala ko ang grado, Doc, nasa 1,000, Sobrang taas, 1,300, as in, ganito nakakapal yung mga salamin nila. Pwede pa rin bang i-LASIK? Actually, meron tayong ginawa na kasama po natin, no? Si Wisdom. No? I think he had a grade about 1,500. Wow. Hindi na po siya kaya i-LASIK. But we did laser procedure afterwards. No? We did what we call a refractive lens exchange. Yun naman po, cataract operation, even if the patient has no cataract. So naglagay tayo ng lente to substitute for the grade. In other words, hinabol natin sa lente yung grado niya.
Pero may natirang konti, yun po, he underwent another laser procedure. Okay. I think Wisdom now can see 20, 30 years. Tsaka hindi na siya nagsasalamin ng ganong kakapal. tsaka Ang gwapo na. Maganda. Lumabas yung ganda ng mata niya, no? Kasi nakokobera ng makapal na salamin. So, yeah. Well, anyway, we have an illustration, Yes. Doc, on the board. Pwede pa pakidiscuss, lalo na dun sa mga kasambahay natin. Medyo takot magpa-LASIK Okay. treatment, di ba? Nandito po tayo, no? This particular diagram here is the new technology because this one is I think the femtosecond laser. Yung femtosecond laser, it avoids the use of the blade. No? The way it happens, nakikita nyo yung bilog po rito, mga bilog-bilog dyan. Those are actually air bubbles inside the cornea. It's only the femtosecond laser that can do that. So, dikit-dikit na bubbles, in effect, pag hinawi po yan, para na lang ko yung gumamit ng blade. So, it's a blunt instrument that lifts the cornea. Okay. Tapos yun, yung nililipat sila ng panibagong laser and then the ablation takes place also. So, ito ba yung tinatawag mong bladeless, Doc? Kasi Ito po ang bladeless. yung bubbles na lang ang basically kakat dun sa supposed to be flap na mag-open. Yes, it's just the bubbles. So, hindi nang gagamitan ng blade. Hindi na po gagamit. We use a blunt instrument that goes under the flap and then we lift it. So, yung bubbles ang maglilift. Ngayon, meron kasi sinasabi na bladeless. Ito, iiba yun sa ganito. Iba This is pa rin yun, bladeless, but there's, the new one is called Smile. Wala na rin po itong flap na tinatawag. No? Okay. So, hindi na siya bubuksan na ganyan, Doc? Hindi na po. Pagka-open, Doc, na ganyan, i-finlap nyo, no? Tapos, ano po yung laser? What does it do to the eyes para maging okay at makorekt yung kanyang vision? Yeah, the flap does not create anything for the change in grade. Okay. It's the ablation of the excimer laser. Yan, ulit. It's the ablation of the excimer laser that changes the shape of the cornea. Okay. Tapos ipapatong lang uli yung flap. So, ito yung sinasabi mo na kailangan baguhin yung uhugis para Yes. maging 20-20 yung Yes, vision. in effect, pag binago po natin itong bed, binabago rin po natin itong Yung- cap. Oo. So, nagbago siya. No? Yun ang nangyayari. Okay. Okay. Gano'ng katagal yung procedure na yan, Doc? About 3 minutes. 3 minutes 3 to minutes. do that? 3 minutes per eye. Paano po yan? General anesthesia? Pagka Hindi po, ginawa? Walang anesthesia. topic. Walang anesthesia? Meron naman. Yung para sa'yo lang yata Ano walang lang? anesthesia, attorney. Pamatak lang po, pamatak. Pangpatak lang. Pamatak, yun na po yung anesthesia, pamatak sa mata. Kailangan yata kay attorney isang boting pamatak para talagang hindi niya maramdaman eh. no? Naalala ko mga 3 lang. I was a good patient. Really, ah? Buti na lang, malinaw pa ang mata ko. Pero yung Ikaw tanong ba kailangan ng mo na? marami, Doc, yung after the operation, siyempre yung pag-iingat sa mata, what do they feel after? Immediately after ba, mas magiging maganda na yung vision nila or they have to wait like few days pa bago talaga nila makita clear vision? Sa umpisa po, para ho siyang underwater. Luminaw na ng ikukumpara sa mata na hindi nagkakaroon ng salamin. Pero ang actual improvement takes place about 3 to 4 hours. So yung mga ibang mga pasyente namin, they have the procedure in the morning. In the evening, they can have a party. They can watch a Pwede na movie. sila They can go mag-party shopping. Pag sa gabi, pwede na mag-diving. Yung diving, kailangan may protective goggles or diving mask. Hindi, may diving mask naman talaga yan. Pag nagda-dive, Yeah, kaya yeah. lang, syempre, may pressure eh. Not a factor. The only factor is if the eyes are naked. Yes. The eyes are naked, water can seep into the flap. So, it takes about 3 months. Bago ka pwedeng... Bare eyes. But you can go the following day with diving mask. Oh, pero syempre, pumapasok pa rin ng water doon. Tsaka pag nagma-mask clearing ka, you have to let the Yes, water that's go why. through. diba? Hindi po ako hindi po ako diver. Kaya medyo So, pwede na natin pag-aralan si Monica. Ay, pwede na natin i-testing. Kasi 350 yung ano niya eh. Actually, the LASIK, over 20 million procedures have been done worldwide already. So it's not testing, no? It's just Okay one na. of the routine. Procedure na. Kaya, pero ito itong latest. Yung smile. Well, yung smile po, a 4 millimeter to a 2 to 4 millimeter incision
nagkakaroon ng parang disc or lenticule, huhugutin lang. Wala nang flap. Wala na po ito. Yan, ito tayo eh. Flap tayo. Okay. So, maliit na incision, hugutin lang yung lenticule and then sa correction na lenticule. Oh, pwede na yan, Mon. Sabay tayo, kuya. Hindi ko kailangan eh. Okay ako. Malinaw mata ko. Malinaw. Oh. Definitely no downtime. Hindi naman, Doc, di ba hindi naman kailangan magpaganyan yung reading lang ang problema, di ba? May option po, ang tawag doon, laser blended vision. Hindi ko lang alam kung okay sa ibang mga tao, but a good 80% can tolerate it. Yung pong tinatawag na compromise. So, isang mata para malayo, the dominant eye. The non-dominant eye, myopic ho siya. We induce it para makabasa. No? But the brain picks out the best image. So, mangyayari, malinaw sa malayo, malinaw rin sa malapit, pero pag tinakpan, hindi ho pareho ang grado niya. Doon ka Hindi, okay tinasado na. ako. Magkano ang estimate dito? Myopia yun. Kaya ako, myopia naman ako. Mahal ba? Mahal, Dok? Hindi naman po, hindi naman po. Pero ano kung ano man yung presyo, investment naman ito. Of course. Talaga? So this is a lifetime thing, Aba, iba. ha? Talaga? Alam mo, Hindi Kikay, testament. hindi, Kikay, alam mo, iba pa rin yung nakikita mong maliwanag ang paligid mo. Diba? So dapat mag-laser. Kasi pagka hindi, baka mamaya bukas makalawa, di mo alam, inapangasawa mo, tabingi pala mo. Kailangan mag-fact Kasi check. pati sa pati sa mga iba-ibang colors, iba yung na-appreciate mo yung kulay eh. Mas Diba? malinaw. Oo, papaganyan na nga ako. Mag-ipon-ipon And na. you probably love the freedom that it brings you. Wala ka ng contacts, wala ka ng salamin. Mukha akong librarian. So, pagkatapos yung pala maganyan, kakanta ka ng Born Free! Yes. Di ba nasa 450 ang grado mo, attorney? Oh yeah, 450. Kailan ka nagpaano? Si Monica, 2 years ago. 350. Pasok na pasok po yan. Tsaka ano yung Pasok sa isa? mga 350. Tsaka Parehas. Tapos may astigmatism din. parehong 350. Babalik ka Naku. 2020. 2020 na yan, Doc. Kaya lang hindi ka na blue We eyes. cannot, we never promise, but in all likelihood, makaka 2020. Naku. Tiga mo ha, liliwanag ang mata mo. Mapapakanta ko, kuya. Liwanag ang buhay mo. So, umpisa na natin. Doc, kailan natin pwede schedule si Mon? The office is open every day, Monday to Friday. Ayan. I-cover mo ngayon, gumanti ka. Go, go. Operation ni Monica. Hawak na kamay, hawak ka. Kayo ang taga-support. Anesthesia. Hindi kakayanin. Parusa ka po ka naman pala. Okay, well, thank you so much, Doc. Perfect. Maraming salamat Thank you po. for having me again. Saan nandun? Saan nandito si Dr. Vic. Of course, matatagpuan si Dr. Vic sa second floor, no? Sa second floor ng Fatima University Medical Center. That's in... RS. No, Valenzuela. Uy, di ba magkakaroon na sila ng bagong hospital, Doc? Saan na lang? Sa Antipolo. Our target date is 2017. Yeah. Lapit, no? Lapit. Konting effort na lang. Doc Vic. It's designed for 150 beds with room for expansion. Congratulations. Yung university, o yung College of Medicine, dun na rin po, or sa Valenzuela? Isa lang po, sa Valenzuela lang. Sa Valenzuela lang. But all the hospital. other campuses that Fatima has, all the courses are offered except medicine. So, Fatima University Medical Center, second floor. Dr. Vic Santos is the president lang naman. So, thank you so much for Thank you. always being Again, here thank for you. us. Thank you, And thank you. again, sight-saving month, itong month po ng August. So, take care of our eyes. Yes. Have our daily checkups. Yes. Yun po ang pinaka-practical na magagawa natin is to have a checkup annually. Okay.